Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang Mm. sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Do'n po ba anong requirement nung una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Oo. Ang requirements ay aaprubahan nga, correct, ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So, nauna na merong na-submit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI, tapos parang sa ONGWEN. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay, imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasabit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ang ipepresenta syempre ng mga pamilya po no, ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na karimitan na hawak ng tao? Yung parang maximum na o yung karamihan, humid kasi kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din barangay ID. Pwede din local government ID. Doon sa mga nag-eskwela kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang, pwedeng school ID. Marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, yung ultimo, birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, medyo sa Pilipinas, ang hirap kasi. Para makakuha ng ID, kailangan mo ng 2 valid IDs. Para makakuha ng 2 valid IDs, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kumbaga may listahan ng mga pwedeng ibigay bukod sa national ID tsaka passport. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun lang. Kaya yung alternatives nakapila naman yan. Hanggang pinaka